Hey guys, Yvonne here, at today ko-compare natin ang dalawang powerful marketing solutions, High Level at Kajabi. Pareho silang pwedeng gamitin sa maraming bagay, mula sa isang CRM hanggang sa marketing solution, at pwede ring pang-host ng mga courses at website nyo. Pero kung titignan natin closer, makikita natin na may mga maliliit na differences sa dalawang platforms na to. At yung mga differences na yon pwedeng mag-impact ng malaki. Kapag sinabi kong may differences, hindi ibig sabihin na masama o maganda agad. Kasi depende yan sa sitwasyon mo at kung ano exactly yung hinahanap mo. Kasi kung ano yung nagwo-work sa isang business, pwedeng hindi mag-work sa iba. Kaya yan, pag-uusapan natin yung mga examples. Titingnan natin kung paano gamitin yung platforms at kung alin yung talagang mas right para sa'yo. So let's dive in. Ngayon, kung gusto nyo nang magsimula sa platform, i-check nyo lang yung link sa baba kung saan pwede kayong mag-free trial ng platform para ma-check nyo lahat ng features nito nang walang risk. Ang kailangan lang natin gawin para makapagsimula ay ilagay yung email nyo. Pindutin yung continue, tapos dito rin ilagay yung basic info tulad ng password, email address, at first and last name nyo. Pag nilagay na natin yung password, pwede na tayong mag-start ng free trial. Boom! Kailangan ko lang i-check yung email ko for verification, pero sagutan natin yung ilang basic questions dito. Yung mga tanong na to ay makakatulong sa Kajabi para matulungan kayong magsimula sa platform at ma-integrate yung mga features na ginagamit nyo na. So kunwari lang, ilalagay ako dito ng random na sagot, pero kung kayo, mas maganda kung totoo yung isasagot nyo kasi nakakatulong yun sa Kajabi para mas gumanda pa yung platform at ma-personalize yung experience nyo. Boom! Pag nasagutan nyo na yung mga tanong, ready to go na kayo. Yun ang Kajabi. Ngayon naman, gagawin natin yung high level. Sa kabilang side naman, kung gusto nyo i-try yung high level, same lang tulad kanina, nasa description din yung link kung saan pwede kayong mag 14-day free trial nang walang risk sa inyo. Ang kailangan lang natin gawin para makapag-start ay pindutin yung 14-day free trial dito. Dahil meron na akong account, gagamit lang ako ng temporary email dito. Boom! Piliin nyo na lang yung plan na gusto nyo and boom, pasok na kayo. Ngayon, kung gusto nyo ng konting tulong sa setup, kunwari hindi pa kayo masyadong sanay sa mga marketing tools, pwede kayong mag-opt-in para matulungan sa setup nyo. Pero kung confident naman kayo, like marami na kayong napanood na videos at kaya nyo na, hindi nyo na kailangan yon. So, scroll nyo lang pababa dito para mapunta kayo sa application nyo and awesome. Ngayon, i-click nyo lang yung get started at mapupunta na kayo sa portal na to. Katulad ng sabi sa Kajabi, bago kayo magsimula, tatanungin muna kayo ng ilang basic questions. Sagutin nyo lang yon. Again, for example lang, maglalagay lang ako ng random na sagot. Pero nakakatulong to sa high level para mas gumanda pa yung platform at makapag-integrate ng mga processes na ginagamit nyo na. At yun yung sinasabi ko. Makita nyo dito na may mga tools na naka-embed na kagaya ng ClickFunnels, MailChimp, or Silly na madalas na ginagamit ng maraming tao. Kaya i-select nyo lang yung mga yun para mas mapadali yung integration nyo. Pag natapos nyo na yung verification process, good to go na kayo. So ayan, covered na natin pareho yung signups. Ngayon, habang kinukumpara natin yung dalawang platforms, punta muna tayo sa pricing section. Kasi dito natin makikita lahat ng features na makukuha natin kapag nag-sign up tayo sa platform. So, magsimula tayo sa Kajabi. At kadalasan, ang reason kung bakit ginagamit ng mga tao ang platform na to ay para magbenta ng kahit anong klase ng course. Makikita natin dito na may 4 na iba't ibang plans na available. At halos pareho lang naman sila. Pero nagkakaiba lang sa dami ng products na kasama sa bawat isa. Ayan, yun yung ibig kong sabihin. Sa Kickstarter version dito, makikita natin na meron lang siyang isang funnel. Pero sa basic version, 3 na agad yung kasama. Habang umaakyat ka sa mas mataas na plans, halos pareho pa rin yung features. Nagkakaiba lang sa dami. Ang maganda dito, habang lumalaki yung business mo, pwede ka ring lumago kasama ng Kajabi. Mas marami kang kinikita, mas pwede mong ma-expand yung plan mo. Marami rin tong features tulad ng pag-list ng product mo, iba't ibang funnels, contacts, mga campaign, landing pages, marketing emails. Basically, lahat ng kailangan mo para ma-excite ang mga tao na bisitahin ang website mo. Pwede ka ring mag-host ng podcast sa website mo. Lahat yan kayang gawin sa Kajabi. Sobrang simple rin gamitin. Kahit buong course mo, pwede mong ilagay dito. Kaya solid talaga siya kasi lahat ng kailangan mo nasa isang lugar lang. Ganito naman yung itsura niya. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Dito sa unahan, meron tayong dashboard kung saan makikita nyo lahat ng pwede nyong i-customize ayon sa gusto nyo. Kunwari, creator ako at may course akong binibenta. Pwedeng pumunta lang ako sa products at i-list dito. Makita nyo na may specific purpose talaga si Kajabi. Kadalasan, ginagamit siya para magbenta ng courses kasi sobrang galing niya doon. Basically, lahat, courses, coaching, community, podcasts, at newsletters. Pwede mong gawin sa loob ng Kajabi. Ang ganda kasi centralized lahat sa iisang lugar. Kaya super simple lang i-manage yung buong business mo at lahat ng sales mo. Nandito na sa isang platform. Kunwari may deal na pumasok. Pwedeng kolektahin mo dito sa Kajabi kasi pwede mong i-tie in yung iba't ibang credit card processors at iba't ibang offers. Meron ding coupons dito. Kaya pwedeng i-modify depende sa season. Yung part na mas fun talaga ay yung sign o yung website landing pages side ng things. So let's dive into that. Sa website or landing pages, halos kahit ano na part ng funnel na mag-aalaw sa users na makipag-engage sa website nyo. Very similar sila sa lahat ng platforms. Dito, kung beginner ka, isasuggest ko na pumili ka ng template dito and boom, stick ka na lang sa isa sa mga templates. Mas mapapadali nito yung job mo. At user-friendly talaga ang Kajabi kaya hindi mo na kailangan ng technical knowledge para maging okay gamitin yung platform. Ganito yung ibig kong sabihin. Kung gusto mong palitan yung text, i-modify mo lang dito at magbabago na siya doon para sa'yo. Right? Pwede mo rin palitan yung width ng text, kung anong itsura niya, text size, lahat ng ganung bagay. Tapos habang nag-scroll kayo sa website nyo, may kita nyo yung specific sections at mga assets sa loob nito. Madali nyo
silang mamodify doon mismo. So, ganito yung ibig kong sabihin. Ayan, tulad nito, i-highlight ko lang yung isang section at may kita na natin na may image dito. May piece of text at madali kang makakapagdagdag ng context. Hindi naman rocket science yan. Sobrang straightforward at kaya mong gawin mag-isa. At yung cool part dito, maayos din yung takbo niya sa mobile version. Habang ina-adjust nyo yung platform dahil maraming users na pwedeng gumamit ng mobile aspect ng things, magiging really nice to lalo na para sa Kajabi mobile app. Pero again, para sa landing pages, blogs, sa dalawang platforms na High Level at Kajabi, mukhang very simple at para sa pareho, magiging really easy to use. Ngayon, baka tinatanong mo na sa sarili mo, Yvonne, like, very similar yung platforms na to, right? Kung titignan ko lang yung features at feature match ko, halos same exact thing. Pero may isang bagay na talagang ibang-iba ang Kajabi, yung mobile app nito. Ngayon, sa mobile app, yung reason kung bakit magiging really useful to sa inyo ay kung nagbebenta kayo ng courses or coaching of some sort. Kasi marami sa users nyo ang mag-interact dito via mobile. Ngayon, si Kajabi definitely takes the lead dito. At ginagawa niya to really well. Kasi marami sa mga bagay na to ay pwedeng i-customize at hindi lang to para sa courses kasi meron din community aspect of things kung saan pwede talaga kayong makipag-interact sa iba't ibang similar-like members. At isa pang ginawa ni Kajabi ng really well ay meron itong interactive community portion na basically gumagamit ng AI para i-analyze yung some of the conversations at yung above comments. At mula doon, base sa context, kaya nitong mag-input ng something sa chat para tuloy-tuloy ang conversation. Kaya kung marami kayong users na nag-utilize ng mobile version, this is going to be a no-brainer. At again, para sa marketing, merong email campaigns, funnels, automations, at pretty much pinapakita nito yung open rates, click rates, lahat ng mga ganung bagay. However, pagdating sa automations, dito medyo short si Kajabi. Kasi hindi siya magkakaroon ng kasing daming options ng high level dahil really course dependent siya. At ang ibig kong sabihin sa course dependent ay kunwari, kapag may assessment na na-complete or may na-tag na na-add kapag may email na na-send out, then pwede itong automatic na may gawin. Pero not much on top of that. Pero again, lahat ng contacts, steals, funnels, ay pwedeng ilagay sa isang place. Na nice kung nag-run kayo ng coaching business. At kung gusto nyong makita kung kamusta na, i-press nyo lang yung analytics tab dito at may kita nyo na exactly magkano yung revenue nyo, subscription metrics, lahat ng mga ganung bagay. At something na sobrang nag-improve si Kajabi ay yung marketing studio nito. Ngayon, with the creator studio option dito, pwede nyong i-utilize halos kahit alin sa mga clips nyo. I-keep sila sa loob ng Kajabi at gamitin talaga para i-promote ang course nyo. Game changer to pagdating sa growing your audience kasi usually dun kayo nakakakuha ng leads through social media. At na nasa isang place lahat ay really convenient. At again, hypothetically, kung wala pa kayong course, magiging simple lang gawin kasi ang kailangan nyo lang ay pumunta sa courses, press yung get started, and boom! Mula dito, madali nyo nang magagawa. Magiging really, really fast. Ngayon, usap tayo ng konti kung anong pinagkaiba ni High Level. And look, magiging honest ako sa inyo. Yung biggest difference ay yung use case while actually ginagamit nyo yung platform. Kajabi is really fire pagdating sa anything related. Meron pa nga itong podcast app. High Level naman, on the other hand, mas broad ng konti pagdating sa marketing usage. At ang ibig sabihin dito ay hindi mo necessarily kailangang magbenta ng course para gamitin ng High Level kasi good siya para sa maraming different business models. At ang best part dito ay literally pwede mo itong gamitin para sa any business. All the way from isang dental office na trying to get more leads through the door hanggang sa isang coaching business. Pwedeng nasa isang platform lang lahat. May kita nyo sa starter version pa lang halos lahat ng features meron ka na. Kaya malaking difference na agad yun. Kasi si Kajabi, di ba, may 1 funnel, 5 funnels at iba pa. Pero sa high level, pwede kang magkaroon ng unlimited things lahat sa loob ng startup platform. Yung biggest difference pagdating sa high level plans ay kung ilang sub-accounts ang pwede kang magkaroon. Ang ibig kong sabihin dito, kung agency ka at may higit sa 3 clients na actively mong minamanage, business operations, marketing, business development at iba pa, kailangan mo nang mag-opt-in sa unlimited plan dito. Kasi sa plan na yon, pwede kang magkaroon ng unlimited sub-accounts at meron ding API access para ma-integrate lahat ng different things ng sabay-sabay. Kahit na smaller agency kayo at fewer than 3 clients, yung starter version okay na. At kung gusto nyong i-crank out yung biggest notch out there, then yung SAS Pro magiging best friend nyo yan. Ngayon, tingnan natin kung paano to gumagana. Ngayon, maraming features na na-cover na natin sa Kajabi ay similar sa high level. Yung biggest difference, yung high level ay medyo fuller pagdating sa business functionality. At ang ibig sabihin ko dito ay, again, lahat ng communication nyo, social media, leads, CRM, analytics, pwedeng nasa isang place lang. Pero at the same time, pwedeng ma-automate to a really high degree. So, sa Launchpad dito, pwedeng i-connect lahat ng pinag-usapan natin. Ngayon, kung gusto nyong makita kung kamusta na talaga yung takbo ng business nyo, simple lang. Parang Kajabi din. Punta lang kayo sa dashboard, dito nyo makikita lahat, opportunities, deals, revenue, conversion rates, at analytics. Lahat nandun na. Tapos sa iba't ibang paraan ng communication gaya ng Facebook Messenger, texting, or DMs, pwede nyo pagsamasamahin lahat dito sa Conversations tab. Ayan.
wala talagang makakalimutan or mawawala sa mga messages nyo. Yung calendar feature naman ng high level ay mas advanced kumpara sa Kajabi, lalo na kung may maliit or malaking business ka. Kunwari, meron kang sales rep na kailangang mag-set ng meeting. Mas madali itong gawin sa high level kaysa sa Kajabi. Kasi sa high level, gumagana siya parang call league, kung saan pwede mong i-integrate yung Google account nyo. So ayan, sobrang smooth at madali yung transition. At syempre, lahat ng contract records at opportunities nyo, ayan, nandito rin lahat. In short, yung CRM nyo nakacentralize na dito. Dali lang gamitin kasi makikita nyo agad yung buong sales funnel nyo, kung alin yung kumikita at alin yung hindi. So lahat nasa isang lugar lang. Yung pinakamalaking difference ng high level para sa akin ay yung automation capabilities niya. Marami dito ay powered by AI or workflows at basically ang ginagawa nito ay gumagamit ng branching logic para gumawa ng mga triggers. Kunwari, may nangyaring action. Automatic na magsasend si high level ng text or magre-reply sa comment. Sobrang useful nito lalo na kapag nag-i-scale up na yung business nyo. So ayan, ipapakita ko sa inyo ang isang example. Kapag nag-click ako sa workflow, pipili ako ng recipe dito mismo. Halimbawa, sabihin natin na may tumawag sa inyo sa WhatsApp at kailangan nyo silang tawagan pabalik. Kung pipiliin nyo tong option na to, and boom, gaya ng nakikita natin, yung trigger dito ay yung mismong tumawag talaga sa inyo. Ngayon, sabihin na natin may konting delay para hindi siya tunog bot. Pwede itong ma-assign ng isang user at i-assign din mismo sa WhatsApp dito. Katapos nun, iba't ibang conditions naman ang gagawa ng iba't ibang bagay. Kaya kung nag-send ng maayos yung WhatsApp, magkakaroon ng internal notification dito. Pero kung nag-fail, may SMS na susundan ng isang internal notification. At kung hindi pa rin maging successful, ganun pa rin ang mangyayari. Same process lang ulit. Pero ang pinakamaganda talaga dito dahil sa branching logic niya, pwede mo i-customize lahat ayon mismo sa gusto mo. At mas maganda pa ang magiging resulta nito kumpara kay Kajabi pagdating sa ganitong bagay. At tignan mo, sabihin ko na rin, habang nag-e-expand na kayo at mas nagfo-focus sa sarili nyong operations, kasi madalas ginagamit ang high level ng mga digital marketing agencies na may sobrang daming clients na pare-pareho ng mga hinihingi. Dito, yung automations at workflows ay magiging game changer talaga para makatipid kayo ng sobrang daming oras. At kapag chinek natin yung marketing aspect, halos pareho lang din kasi pwede mong i-connect lahat ng social media platforms nyo dito sa isang lugar lang. At ayan ulit, pwede ka rin magkaroon ng social media scheduler na actually unique sa high level. At sobrang convenient nito lalo na kung madalas kang nagpo-post or nagpa-publish ng maraming content. Yung part kung saan talaga nagsashine si high level ay kapag nag-click kayo dito sa gilid. Dito mo makikita lahat ng iba't ibang features at layouts na nakalista na agad. Pwede mo silang gawin lahat internally gaya ng funnels, website, stores, blogs, WordPress, pati surveys. Boom! Lahat ng yan nasa isang lugar lang. At hindi lang siya limitado sa courses, podcasts, or mga ganong bagay. Makikita nyo na si high level ay may mas broader options kumpara kay Kajabi na mas nakafocus sa courses at coaches. Kaya in the end, nakadepende pa rin talaga kung ano yung hinahanap nyo. Pareho silang may functionality pagdating sa reporting para makita kung ano yung gumagana at alin yung hindi. Pero para sa akin, yung part na talagang pinaka nagsashine si high level ay yung white label option niya. So ayan yung isang mahalagang bagay na dapat banggitin. Kapag bumalik tayo sa pricing page, makikita natin na sa limited plan at SaaS Pro plan, nagiging possible yung white labeling. Ibig sabihin, pwede nating lagyan ng sarili nating sticker or brand. Kumbaga, mawa-white label natin siya at pwede nating ibenta sa mga clients natin later on. Kasi sa Kajabi, medyo iba yung sistema. Kunwari, nasa Kajabi tayo para sa isang client. Kailangan pa nilang gumawa ng account at gawing super admin tayo doon. Pero sa high level, pwede nating ibenta mismo yung platform diretso sa customer at ma-access na natin yun mula sa sub-accounts. Sobrang useful nito para sa atin kasi pwede pa tayong magkaroon ng passive income. At isipin mo, kung isa kang agency, ito na talaga yung magiging bread and butter mo. Kasi pwede mong i-enroll lahat ng clients mo sa iisang platform lang at pwede mong i-modify at i-edit lahat ng marketing stuff nila, lahat yun nasa iisang lugar lang. At ganito yung itsura niya. Kasi sa high level, merong dalawang view. Yung individual sub-account view at yung agency view. Sa buong oras na to, nasa sub-account view tayo. Pero kapag pumunta naman tayo sa agency view, sobrang iba yung makikita natin. Sa agency view, makikita mo yung account snapshot. Kung paano talaga sila nagpa-perform. Pati na rin yung prospecting sa sarili mong agency business. Yung agency dashboard at lahat ng mga ganong features. So yan guys, yun yung overview ng dalawang malalakas na marketing platforms, Kajabi at High Level. Magkaiba talaga ang gamit nila. Si Kajabi ay nakafocus sa courses at coaching habang si High Level naman ay mas may broader perspective pagdating sa marketing side ng mga bagay. Pareho yung platforms na to ay sobrang amazing pagdating sa iba't ibang marketing automations. Kaya para mas sure, i-check nyo sila pareho. At kung makapag-decide kayong gumamit ng isa sa mga platforms na yan, pakicheck yung link sa baba dahil sobrang nakakatulong yun sa channel at no extra cost sa'yo. Sana may nakuha kayong value sa video na to, kaya pa-leave na lang ng like at mag-subscribe for more videos like this. Till next time, peace!